Ni Barbanam, kung ano yung nagsimula sa Pentecost, ano yung nagsimula sa Ephesian Church Age, ganun din ang batayan ng Diyos all throughout the ages. Diba yun ang topic natin? How the true message in the run in the entire ages. Meron siyang isang batayan, pero hindi siya as a set of doctrines. Napansin niyo sa Malakay na restore the heart, yung binabanggit ni Pastor Danny na foundation, yung altar, pag na-restore, saka ilalagay yung bordero. Kunwari, ito yung pinatay. I believe this is not a set of doctrine, but it is also a doctrine, yung tawag kong master key doctrine. Master key doctrine, Matthew 16:19. They say master key, a key that will unlock yung heaven and earth. Whatsoever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatsoever shall loose on earth shall be loosed in heaven. Itong tinatawag kong master key, itong heart, yung tinatawag kong pagkabereyan. Hindi binabanggit ni Barbanam madalas yung word na to, pero yung tinuturo niya dapat natin gawin, yung ginagamit sa term na to, no? Madalas niya sabihin yan, madalas niya ituro yan. At yan ang namimiss na siguro ng lahat. No? Ang sakit sa denominationalism, sa church age, yung kampi-kampi. Yung sinabi dun sa Corinthians 1, no? Ako kay Pablo, kay Apollos, ganyan. Pinagsasabong, actually, yung diablo may gusto nito magsabong-sabong ng tao. Pag sinabi pagkabereyan, kahit nagkamali ka, pero ang spirito mo ay willing magpatunay at magpakorek, yan ang tinitignan ng Diyos. Kasi knowledge puffeth up Okay? Bakit kaya, nung buhay pa si Barbanam, wala naman siyang kinokorek kay Bar Jackson na aral, wala naman kinokorek si Bar Jackson kay Barbanam na aral kahit buhay o patay na siya. Pero afterwards, yung mga tao na lang ang gumagawa ng istorya. Amen. Claim daw ni Jackson, siyang 8th messenger. Diba niyo? Tapos, kinakalaban na niya si Barbanam. Kailangan, ang alam kong lantaran kumakalaban kay Barbanam, yun ang pag-iwanan sa denominasyon. Kaibigan niya, nila si Barbanam, pero pagdating sa doktrina, hindi nila kayang tanggapin. Yung pagdating dito sa end-time message, basta hindi lang nasunod yung interpretation mo, tatawagin mo na kalaban na niya si Barbanam. Para tayong very conceited na iniisip natin, exclusive tayo sa mensahe, sa propeta ng mensahero sa panahon. Tapos yung iba, mayroon siya nakikita, hindi mo pa sinusuri, pa tinitignan ng ebidensya, hinatulan mo na. Okay? So, alam mo, hindi lang nangyari yan ngayon. Nangyari yan all throughout the ages. Nangyari yan sa time ni Paul. Yung hinilimbawa kanina si Alexander, the coppersmith, yun ay lantarang kumalaban. Ang mas akma dyan ay yung kasama ni Paul na Judeo-Christians. Naniniwala sila sa Sabat na literal. Of course, okay lang, Hudyo sila pagtutuli, pagkain. Pero, nung nagkaroon ng bagong open door si Pablo sa Hentil, pinuntahan nila yun, siniraan nila si Pablo. Hindi nagtuturo ng kautusan si Pablo. Lihis na siya. Lihis na siya. So, ano nangyari all throughout the ages? May imperfection dito sa ages. Pero, ang batayan pa ng Diyos, yung set of doctrine mo na rin, nabanggit kanina, paano may katitig ka na maling aral? Lalakihan. Totoo, naniniwala ko, pero hindi mismo yung aral per se, kundi yung espiritu. Yung heart. Yung tinatawag kong, yung opposite na nito, yung tinatawag natin Nicolaitan spirit. Itong Nicolaitan spirit, ang espiritu ng kampi-kampi. Hindi niya inuunawa yung sinabi ng iba, basta na lang siya hatol ng hatol. Hindi niya talaga sinuri. Narinig lang niya kwento ng iba, naniwala na agad siya. At ipapropagate pa niya. It happens doctrinally, it happens personally.
personally. Hindi na tungkol sa aral, kundi sa personal na tao. Okay? Ang turo ni Branham, ibang-iba. Pag-ibig, hindi to compromiser sa truth, ha? Kung nagkakamali ang kapatid, sharing. Oh. Kahit isang janitor, sabi nga, pwede magpakita sa kanya anong tama, anong mali. Hindi niya tinuturo na yung nabanggit kanina, revealed word. Ganda yung quote ni Brother Don. Pag nireject mo ang revealed word, ano yung revealed word? Salita ng propeta? Papakita ko sa inyo yung tamang unawa sa revealed word. Turo ng propeta, ang Bible, yung Word of God, siya ang absolute. Ngayon, ang revealed word, na hayag sa iyo, ano yung malabo doon sa Bible. Anong role ng 7-star messengers? Hindi maging absolute yung sinabi nila. Ang role ng 7-star messengers, ituro ka si Jesus Christ yung Bible, si Jesus Christ yung Word of God written down. Ituro ka saan doon kasi sa sarili mo, hindi mo kayang unawain yan. Sa Acts chapter 8, sabi ng eunuch ni Felipe, tinanong ni Felipe, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi ng eunuch, hindi, maliban, may magpaliwanag sa akin. Ngayon, yung paliwanag ni Felipe, yung ba ang absolute? Hindi, ang absolute, yung binabasa niyang scriptures na may mensahe, kaso hindi lang niya maintindihan, kailangan niya ng tagapagpaliwanag. Ganyan kahalaga ang role ng mensahero. Pero nagsa-sidetrack tayo kasi yung mensahero na, yung kanyang salita, ang naging Bible. Kaya binatitiso ng denomination sa karamihan sa message believers is, ang nakikita nila, nagiging Bible na ang turing doon sa booklet ni Branham. Ito madalas ko marinig doon sa pangatlong grupo sa end time na nasa kanya ang revealed word. Pero practice pa ng Bible yung spoken word. We believe the written word is the Bible. Pero the revealed word is in the spoken word booklets. Tapos, ito sa iba ko pa naririnig na pag hindi ka nag-quote sa propeta, walang kwenta ang mensahe mo. Oo. It's not important. Totoo man yan. Head knowledge lang yan. Yung mga ganung mga ano ba yung tumatakbo deep down through the ages? Sabi ng Branham, kung ano yung nagsimula rito, continuous yan ang message. batayan ng Diyos in every age. At sabi pa niya ito, ibabalik tayo doon sa puso ng ating mga magulang. Ano ba yung puso ng ating mga magulang? Revelation chapter 2, sa Ephesian church age, they tried them which say they are apostles and that have found them liars. How do you find them liars? You found them liars kasi they go against the written word of God. Kunwari, they claim something in the written word of God, pero perverted siya, perverted. Ngayon, may mas maliwanag. Pag mas maliwanag, obvious yan sa word of God. May mas maliwanag. Pero imbis na makipag-aralan siya, magpakumbaba siya, aminin niya na may nakita, ayaw niya pag-usapan yan. Umiiwas siya ng subject. Ayaw niya yung topic niya. So, what happened all throughout the ages? The same heart. Of course, bakit hindi ba na-restore dito sa about age? Sabi ni Branham doon sa church's booklet, pwede niyo mabasa, bawat age may revival. Yung revival na yan, kasi ang mga followers nalilinis na sa Word of God. At ang ginagawa ng bawat mensahe na bawat age ay binabalik sila doon sa Word of God. Kung ano yung message ni Martin Luther na back to the Bible, ganyan din ang message ng propeta. At narinig ko sabi ng isang pangatlong group sa time yung denomination, absolute nga nila yung Bible, kaya sila nalihis eh. May mali rin ang Bible eh. No? So, siguro, hindi naman niya itatatwa, pwede ko banggitin yung nag-share niya. Si Pastor Bata. Sabi niya, ang Bible, mayroon ding mga errors yan, denomination niya ng absolute. Ang absolute niya, yung nila ang Bible, kaya sila nalihis. Ito, sagot ko sa inyo. Hindi totoong absolute ng denominasyon ng Bible kasi pag papakita na ng propeta ang mas maliwanag na pahayag sa Bible, umiiwas sila. Umiiwas sila, ayaw nila pag-usapan yan, ayaw nila unawain yan. Basta na lang sila nag-emotional, at same spirit dito sa message, no? Basta na lang sila nag-emotional, at ang sinusundan na lang nila yung kanilang samahan. Dito sa message, dapat hindi tayo samahan based o anong grupo ka based.
Kunwari, mayroon tayong common agreement na magpapakumbaba tayo sa pag-share sa isa't isa. Ito, nakita ko mas maliwanag. Okay? Walang condemnation sa isa't isa. Yan ang message ng prophet. Okay? Yan ang nawawala sa atin. Nagdadala na lang tayo ng mga kwento na na most of the time yung made up o pinalobo lang. Merong circumstantial evidence, tapos pinalobo na lang. Okay, in every age, tuloy-tuloy yan. Ngayon, sa last age, nagustuhan ko yung quote ni Pastor Daddy. 7 men. Of course, turo ni Ber Jackson. Of course, sincere naman siya sa kanyang pagkakamali. Yung 7 men ay huling araw lalabas. Of course, si Bergan nahawa na doon. Ngayon, nagkaroon ako ng personal na liwanag. At kung pwede sabihin mali ako, pwede nila pakita sa akin, di ba? Hindi yun 7 men sa future na panahon. Na-share ko naman dito dati yan. Ang 7 men ay dumating na, at yung tinuturo nila ay part ng rapturing faith yan. At pag hindi natin nakuha, in every age, ano yan, yung master key na yan. Kahit anong alam mo na specific key doctrine, kahit alam mo na specific topic, you're still puffed up. You don't have the Holy Ghost. 1 John 4:6, if you are of God, you would listen. Pero yung iba may pride, ayaw makinig. Okay? Of course, pag kauntas ng pakinig, katulad ng taga-Berea, patunayan mo sa Word of God. At kung totoo, aminin mo, tanggapin mo, i-apply mo sa buhay mo. Yan yung tunay na repentance, yung na-quote kanina. Okay? So, yung nabanggit na 7 men, 7 spirits of God. Siyempre, lumipas na yung men. Pero the 7 spirits of God before the throne of God, tuloy-tuloy siya nag-anoint. In-anoint niya yung star messengers. Of course, under the star messengers, marami ang ginamit ang Diyos. Itandaan niyo, hindi nila kinakalaban, kinakaribal yung star messenger. If they are of God, hindi sila namumunde na. Okay? So, after they receive the message from the star messenger, then they continue on. And who anoints them? The same spirit that anointed the star messenger. You remember the star from Bethlehem, malayo? Paglapit ng wise men, hindi na makakatulong yung mataas. Bumaba na siya. Para masundan nila papunta doon kay Kristo. So, yung bumaba na yun, the same spirit that anointed Brother Branham. Each spirit anointed each star messenger, but in the last days, the 7 of them will activate, will manifest themselves to the God-given fivefold ministry. I say God-given kasi may ibang may gift pero Nicolaita. Sayang lang yung gift nila. Nakagagamit sila partially pero eventually, hindi sila magtutuloy-tuloy ang pagbukas. Katulad ni Judas. So, yan lang po masabi ko na kung gusto ko yung mga quote, magaganda yung mga quote at susuktot sa mga na-share ko dati na nandiyan ang rapture. How did the true message want to ages? Do not look, wag mo muna tignan yung gaano katama siya, gaano kagaling siya. Tignan nyo muna yung humble spirit, kung may spirit of humility siya. Kasi kahit na magkamali ang tao, may spirit siya ng humility, no? Yun ang i-consider ng Diyos na may biblical repentance, Berean repentance. Pero yung walang spirit of humility dahil ang gusto niya ituring siya lang ang tama, yun, wala ang spirit of God dyan. Hindi yan na-restore sa heart. Wala yan for foundation. Maganda yung edifice sa taas, pero yung ilalim yan, buhangin. Babagsak yan. Yan lang po, kunin na po.